Mga kapuso, hindi po matatawaran yung tinatawag na fighting spirit ng mga batang, mga atletang sumasabak ngayon sa palarong pambansa. Kabilang sa kanila, sa mga nandyan, yung koponan ng volleyball na mula sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Makita mo po muna tayo kay Sports si Chino Trinidad. Ibinuhos na koponan ng Eastern Visayas ang kanilang buong lakas na makaharap ang Davao Eagles para sa slot sa semifinals ng women's volleyball sa palarong pambansa. Pero sinawing palad ang mga player mula sa Tacloban. Dahil sa kanilang pagkatalo, hindi napigilan ng iba na maging emosyonal. Parang inisip namin po yung mga ano po namin, pagkakamali sa isa't isa namin. Tapos medyo hindi po kami nag-uusap kasi nag-aalingangan na po. Mahirap isipin kung paano nagsanay sina Quinley at ang kanyang teammates sa gitna ng malawakang pinsala ng bagyong Yolanda. Lalo't maraming mga eskwelahan at iba pang establishmento ang nasira at nagkalat ang mga nangangamoy na bangkay sa paligid. Yung water nandito na, tapos buti na lang po kasi sinabihin ako na may pumunta sa room namin na yung tubig akit na. So kami pumunta kami agad sa second floor, buti na lang po wala po. Kahit natalo, malaki pa rin ang pasasalamat nila Quinley sa palaro. Sayang, hindi namin nakuha. Pero tatanggapin na lang po namin kasi yun po yun. Baka may dahilan yung Panginoon na yun yung binigay sa amin. Malaking inspirasyon naman sa ibang atleta sina Carlito de la Cruz at Jonalyn Hernando. Nakakuha ng gold medal sa 100-meter dash si Carlito at silver medal naman para sa gold ball sa kabila ng kanyang pagiging bulag. Ayon sa kanyang coach, kahanga-hanga raw talaga itong si Carlito. Ay, very determined na ipursige yung kanyang skill as an athlete. Si Jonalyn naman, nakakuha ng gintong medalya sa swimming competition kahit wala siyang mga kamay. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras.